Okairi nasai minasan, welcome to another day of my life in Japan. It's already 7 a.m. in the morning, nag-leave na mi og apartment papuntang work. Pero syempre before that, nagkaon muna kami og breakfast. At usalakan ang bahay kahit nasa Japan na ta for safety purposes. Nag-ride lang mi na og bike papunta sa site, kay mga 10 to 15 minutes ride lang naman. Kaso ang big plot twist sa first day of work, naligaw ang mga kupal kakahanap ng parking lot. Nachismis tuloy na may nawawalang intern. After almost an hour, nakarating na din kami sa place kung saan kami nag-work since yung company museum ay katapat lang yung site. Fast forward, binigyan na kami ng uniform and we just did some orientation para sa safety. Tapos, jikoshokay na din or pakilala. Fast forward na po after 8 hours of work, pauwi na kami ng bahay pero a little chismis lang what happened on the shift is ginator lang may after ng orientation sa safety, even sa canteen, para maging kupal. Char ML lang, syempre yung attitude Japanese na. Finally, after 30 minutes bike, nasa bahay na din. Konting pahinga lang kasi after nyan, gagala na naman ulit para mag-grocery. Tapos maghanap ng laurel para sa adobo. And by the way, this is the view on the back side of the apartment. Sobrang tahimik lang since nasa Japan naman. Pamuni-muni kasi later, gagala ulit ang kupal. Naglalakad na kami papuntang Don Quixote kasi may bibilin kami Filipino product na doon lang din nakikita. Ang ending, sobrang mahal ng mga Philippine product lalo na yung Toyo at saka Dato Puti. Kaya naglibot-libot na lang kami sa loob kung anong makikita namin. Yung iba bumili din ng mga Philippine product kaso yung katulad ng Nescafe dyan sobrang mahal po utik. Kaya ending, naglibot-libot na lang kami sa Donkey kung anong makikita namin. Baka sakaling makabili kami ng mga damit. Kasi nandito na din lahat mura lang din. Nakahanap din kami ng paminta pero sobrang mahal naman putik. Ngayon palakad na kami papuntang Hard Off kasi bibili yung kasabayan ko ng electric pan since mainit na din dito sa Japan. By the way, yung Hard Off is mga second hand na mga gamit. May mga damit din, relos, bag na luxuries sa loob. Mura lang din pag may pera ka nga. Ikot-ikot lang kami dyan, then may nakita yung kaibigan ko dyan ng mga electric pan. Kaya nilapitan ko sila para tingnan kung ano. Ay upuan pala yung nakita. Pero later bibili ata yan siya ng electric pan And fast forward, ayan, hambading nagkabuhat ng electric pan. Kay, may magpasan. Pero it's okay since nasa Japan naman, never mind lang sa mga tao. Kasi di naman kanila papansinin unlike sa Pilipinas. By the way, nabili nila is yung electric pan, tapos yung a little drawer kasi lagayan nyo daw ng mga things or sapatos. Pauwi na kami nito sa bahay, antay-antay lang kasi yung stoplight nag-red. Pag tumawid ka dyan, pera agad ng Japan. Ayan, lakad lang kami papuntang bahay and sobrang bigat ng electric pan na yung putik. Sakit sa balikat. Malayo pa naman yung mga bahay namin pero malapit lang kami sa mga bilihan dito kaya swerte na din napunta kami sa city kung saan maraming bilihan. May nakita ka kami kanina ng McDo kaso walang bigas, I mean rice. Ang hirap kumain ng walang rice. Pa-burger lang yung McDo rito sa Japan. Finally, nasa apartment na kami, nakarating natin kami sa wakas. Ending mamaya, lalakad na naman papunta ng Gyumo kasi bibili ng laurel nga para sa adobo. Ending pagpunta doon, walang laurel. Ang nabili lang namin is pamintang durog para sa adobo later. Mura lang din dito sa Gyume At ayun, binili na lang namin yung pamintang durog para sa adobo. Finally, nakait na din og adobo. Ja, mata na yung menasang